Okay mga guys, so magbibigay ulit tayo ng reaction video, no? Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balita. Balitang maiinit sa ngayon, no? Sa ating loob ng bansa. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, no? Eh, talagang sinasakop na tayo ng mga Chekwa na mga visit na yan. So, ayun ang bibigyan natin ano no ng reaction no, reaction video. So, pwede rin naman kayo magbigay ng comments diyan and also komentaryo para makita rin ng taong bayan kung ano yung mga saloobin nyo. No? And also, kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys please subscribe, like. Okay, ganun lang muna, okay? Itong bibigyan natin reaction ay galing kay Sir Romel TV. Please paki-subscribe din sa kanya, no? Ang pamagat ng ating bibigyan na reaction ay ito, hala, China. Bantay sarado ang BrahMos missile ng Pilipinas. Mas malakas na air defense ng Pilipinas, ha? Ayan, tingnan nyo naman, yung mga Chekwa, bantay sarado ang BrahMos missile ng Pilipinas. Ibig sabihin, natatakot na. Natatakot na itong mga Chekwa na to, no? So, ito, kasi nakabili tayo ng, ang gobyerno ng BrahMos missile. So, ayun, kinakabahan na ang mga singkit na yan. O, sige, no? Please, ulit ko ulit, mga guys, please subscribe and like bago tayo mag-umpisa, okay? Ito umpisa na natin para magbigay na tayo ng reaction. Go! Sa kasalukuyang AFP Modernization Program, parami ang mga missile system ng Pilipinas, mapa sa Air Force man, sa Philippine Navy, sa Philippine Marine Corps, at pati na rin sa ating Army. Kabilang nga sa mga bagong missile system ng Pilipinas ay ang mga Spike and Lost Tactical Missile na nakakabit sa mga missile-capable fast attack craft ng Philippine Navy. Ganda, no? At kanila ding tinesting nitong buwan lamang. Ang Spike and Lost ang pinaka-advance at may pinakamahabang range sa lahat ng Spike missile na nasa 32 kilometers at may kukonsidera na rin itong isang anti-ship missile. Wow, meron na pala tayong ganyan, no? Ang ganda ng gamit, Ayun ang unang missile ng Pilipinas, no? So, maganda, no? Dahil may kakayahan din itong magpalubog ng warship. At ang isa nga sa pinakamalaking balita ngayong buwan ay ang pagdating ng mga BrahMos missile sa Pilipinas na pinakamalakas na sandata ng ating bansa sa kasaysayan na kung saan naging dahilan upang magbunyi ang mga Pilipino at pati na rin ang mga Indiano dahil ito ang kanilang unang major arms export. Ngunit sa kabila ng pagbubunyi na ito ng Pilipinas at India ay mukhang mayroong hindi naging masaya sa delivery ng BrahMos sa ating bansa at ito na nga ang bansang China. Ayun na nga yun, no? Yung pag-deliver sa atin ng BrahMos missile galing India, no? Ayun, nagalit. Kumbaga nagtampo yung mga Chekwa. Balita na ating nakalap, namataan ng isang military drone ng China na umaaligid sa West Philippine Sea sa mismong araw ng delivery ng mga BrahMos missile mula sa bansang India na isang malaking banta sa seguridad ng Pilipinas. O yan, yun yung drone ng ng Chinese, habang dinideliver yung BrahMos missile sa atin, nag-i-spy yung mga kolokoy. No, takot na takot eh. Hindi natin alam kung na-detect nga ba ito ng mga radars ng Philippine Air Force, ngunit malaki ang tsansa na kanilang nakita ito dahil mayroong mga ELTA radars ang bansa na binili mula sa Israel at pati na rin mga Mitsubishi radars mula sa bansang Japan. Napakalapit na ng drone ng China sa ating kalupaan dahil namataan ito sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Zambales at dito na ay grabe, 30 nautical miles away, malapit na lang yan Tanaw na ng ating mata yan, makikita kung gaano kaimportante ang mga air defense assets katulad na lang ng mga multi-role fighters.
Bago pa man makapasok sa 40 nautical miles ang mga hindi otorisadong aircraft, ay nagpapadala na dapat ng fighter jets ang Pilipinas, katulad ng ginagawa ng bansang Taiwan, ngunit wala pa tayong fighters ngayon katulad ng mga F-16 at ang ating kasalukuyang mga FA-50 light combat aircraft ay hindi talaga dinisenyo upang mag-intercept makipagsabayan sa ibang fighters. Dapat ding bumili ang ating bansa ng mga long-range na air defense system Oo, dahil tama. hindi kayang abutin ng ating mga Spider air defense system ang mga drone na ipinapadala ng China dahil nasa 50 kilometers lamang ang range Oh, yan, nito. Kaya malaya silang nakakapagsagawa ng spying mission sa Pilipinas. Tama. Dapat ikonsidera ng Kaya nga no, dapat talaga ang binibili ng ng ating gobyerno no, yung mga pang long range no, hindi yung mga hindi yung pang short range lang no. Kasi ito hindi ang kalaban natin ibang bansa, hindi yung talob ng bansa no. Kaya nga parang nagtitipid yung gobyerno natin Hindi dapat di gano'n no. hukbong sindatahan ng offer ng Germany ng mga IRIS-T surface-to-air Dalawa lang naman nagtitipid o yung medyo may pambulsa. missile na akin na ring nasabi sa nakaraang video dahil may maximum range ito ng nasa 80 kilometers kaya kayang-kaya nito tamaan ng mga drones kahit sa malayuan pa ito. Nakapagtala din ng 100% hit rate ang IRIS-T sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia laban sa mga Shahid drones na gawa ng bansang Iran, pati na rin laban sa mga Russian missiles. Kaya subok na talaga sa giyera ang mga air defense system na ito. Kasalukuyang magkalaban ng Spider system ng Israel at IRIS-T ng Germany sa shore-based air defense system project ng Philippine Navy ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Meron tayo niyan Spider air defense galing ng ng Israel. So pero pang lang 'yon. Long kumbaga short distance lang 'yun no. So talagang hindi pa talaga capable na pang depensa sa ating bansa no. Ang isa pang ino-offer sa proyekto ay ang National Advanced Surface-to-Air Missile System o NASAMS na magkasamang ginawa ng Estados Unidos at bansang Norway at ito ang sinasabing gustong-gusto talaga bilhin ng hukbong sindatahan. Ngunit ang problema lamang dito ay ito ang pinakamahal na air defense system na kasalukuyang ino-offer sa Pilipinas. Kaya kung gugustuhin ng bansa na mas mapalakas ang air defense system nito, ay kailangang maglabas ng malaking pondo ng ating gobyerno. Kung inyong matatandaan, na nakatakdang magbigay ang Estados Unidos ng nasa $2.5 billion o nasa lagpas 140 billion pesos na military assistance sa Pilipinas, ay pwede itong gamitin ng ating bansa bilang pambili sa mga NASAMS dahil gawa din sa Estados Unidos ang mga missile system na ito. Gaganda no? Gaganda ng mga missiles no? Sana ay makabili sa atin. Dapat yung makabili tayo ng niyan, ng ating gobyerno niyan no? Talagang pangdepensa sa mga Chekwa na yan. Nakadepende pa nga lang talaga ito dahil alam naman nating prioridad talaga ang mga multi-role fighters. Ngunit umaasa tayong may matitira pa sa ibibigay ng Amerika. May range ang NASAMS na aabot sa 70 kilometers at kaya nitong mag-engage sa 72 target ng sabay-sabay. Kaya bagay na bagay ito laban sa mga drones na papasok sa ating teritoryo. Nakapagtala din ang NASAMS ng 100% hit rate sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil natatamaan nito lahat ng target nitong Russian missiles. Kaya pati ito ay subok na rin sa totoong giyera. Madaming magandang produkto na malaking tulong sa pagdepensa ng ating bansa at ang kailangan lang talaga dito ay maglaan ng pondo ang Philippine government dahil nakikita naman natin na maraming bansa ang handang magbenta ng kanilang mga defense equipment at sana'y wag na tipirin pa ang pagbibigay ng pondo dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng Pilipinas. Halos karamihan sa ating mga defense equipment ay tinipid sa pondo katulad na lang ng mga Spider air defense system na dapat ay nasa 8 missiles bawat isang missile launcher ngunit nasa 4 lang ito sa ngayon.
At makikita naman natin na halos light ang lahat ng binibili ng Pilipinas, Kaya nga. katulad na lang ng Ascod Sabra Light Tank, ang mga Rizal Class Missile Guided Light Frigate, Mhm. at ang mga FA-50 Light Combat Aircraft. Puro light At dapat nang itigil ng bansa ang ganitong kalakalan sa pagbili ng defense equipment. Tama nga, no? Dapat itigil na natin ng gobyerno yun. Puro mga light na yan. Puro light na pang military equipment. Puro tipid. Hindi naman kailangan natin. Kasi siguro iniisip ng ating gobyerno noon, no? Noon, ang kalaban lang natin, ano lang. Ito yung yung mga ano lang, mga dito sa internal sa mga rebelde. Hindi siguro nila na iniisip na meron talaga tayong kalaban, no, sa ibang bansa. Kaya nga So kaya naman bumili niyan Basta wala ng yung kalokohan ba. Dapat din na itigil na ng bansa ang pagbili ng iilang piraso lamang at dapat isang bagsakan ng pagbili ng defense equipment. Kaya nga. Dahil maliban sa mas makakatipid ang ating gobyerno dito, ay mas mapapadami palalo ang pangdepensa ng Pilipinas. Kaya nga. Umaasa tayong mas lalo pang lalakihan ang pondo sa susunod na taon para sa AFP Modernization Program dahil mas nagiging agresibo na sa ngayon ang China at kulang na kulang pa ang mga assets ng ating hukbong sandatahan. Ano ba yan, no? Tingnan nyo naman, no? Puro light lagi, no? Puro light, yung light military equipment lang binibili ng ating gobyerno, no? Ano ba yan? Dapat nga talagang bumili tayo ng ng mga talagang pang long range. Kumbaga pang heavy. Kumbaga sa heavy equipment, military equipment dapat ang binibili natin, no? Ayun ang kailangan natin ngayon kasi yung mga rebelde sa atin, mga kalaban natin dito sa sa ating bansa kayang-kaya naman yan Pero itong mga external, no, hindi natin kaya yan, no. Lalaki ng mga niyan, ng mga missile niyan, no. Grabe So kailangan talaga meron tayong pantapat diyan, no. So dapat itong gobyerno natin puro tipid. Hindi natin alam kung nagtitipid o ano. No? So sige, no. Okay, no, mga guys, no. So hanggang dito na lang tayo, no. Kung nagustuhan niyo 'tong mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-close. Okay?